Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kabunyog, mga kababayan, dito na naman tayo sa ating punto diretso. Dito po sa punto diretso, pasensya na, hindi po tayo nag-greet dito ng mga followers at subscribers natin dahil ito po ay diretso na tayo sa punto. Para po ito sa mga viewers natin na gusto ay mga maiksi lang nating talakayan. Kung mayroon man tayong ipapaliwanag, diretso na sa punto. Ito po, ano ba ito? Ang tindi naman ng mga prosecution dito sa kaso ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Ito yung ito yung kaso nila ni Ronnie Dayan. Ano na ito? Na-acquit na sila. Na-acquit na sila. Unang beses na-acquit na sila. Dapat may double jeopardy na yan. Ibig sabihin hindi na dapat mag-appeal. Hindi na dapat mag-appeal ang prosecution. Pero ang ginawa ng prosecution, nag-apila pa rin sa Court of Appeals. Ito naman Court of Appeals, ang naging desisyon naman, kinatigan naman yung prosecution. At saka yung Solicitor General. Sabi ng Court of Appeals, hindi nga malinaw ang basihan bakit inakwit. So ibalik natin ito sa RTC, sa RTC ng Muntinlupa para pag-aralan itong kasong ito. Yan, binalik sa RTC. Noong June 27, 2025, naglabas na ng desisyon na naman ang RTC. Pinagtibay na naman uli na acquitted talaga si Leila de Lima at saka si Ronnie Dayan. Okay na. Di ibig sabihin, tapos na dapat. Tapos na. Ano na naman ang ginawa ngayon? Ito, latest. Kahapon lang, July 14. Ang ginawa na naman ng prosecution, nag-file na naman ng motion for reconsideration. Ano ba yan? Hindi na yata ito, hindi na yata ito double jeopardy? Third jeopardy na ito? Ano talaga ang gusto nilang mangyari? Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari ng prosecution? Ano ito Masyado ng grabing pang-iinsulto. Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Sa criminal case, kapag ang nanalo sa level ng regional trial court ay ang accused, ibig sabihin na acquit siya, hindi na yan pwedeng i-apila sa Court of Appeals kasi double jeopardy na yan. Pero kapag ang accused ay na-convict, mayroon pang pagkakataon ang accused na mag-appeal. Pero kapag ang accused ay na-acquit, hindi na. Kumbaga grabe na ang pinagdadaanan mo. Na-acquit ka na tapos another na naman na paghihirap ang dadaanan mo sa Court of Appeals. At kung matalo ka pa sa Court of Appeals, Korte Suprema, kaya hindi na pwede, double jeopardy yan. May ilan lang na mga instances or exceptions na pwede pa ring mag-appeal. Pero napakahirap na dito at ang malala pa nga, nag-appeal na nga ang prosecution saka ang OSG. Ngayon nagdesisyon ang Court of Appeals, pinagbigyan ang OSG saka ang prosecution. Binalik sa RTC, parang sinabihan ng RTC, pag-aralan niyo ulit itong kaso na to kasi parang kulang ang basis ng desisyon ninyo. So anong ginawa ng judge ng RTC ng Muntinlupa? Ni-review niya uli. Tapos nagbigay siya ng bagong desisyon, acquitted na naman, pero pinaliwanag niya na ng sobra ang kanyang desisyon. So ibig sabihin, yung sinabi ng Court of Appeals na ayusin, bigyan mo ng malinaw na basihan, bakit mo inacquit, ginawa ng RTC. Acquitted uli. Pang-ilan ng acquittal? Dalawa na. Pang-ilan ng acquittal? Dalawa na. So ngayon na naman, dapat tapos na. Dapat tapos na. Hindi pa. Ang ginawa na naman ng prosecution, nag-motion for reconsideration na naman kahapon, July 14. Wala talaga. Sobra na itong prosecution na ito. Pero sa pagkakataong ito,
prosecution na lang prosecution na lang ang nag-file ng motion for reconsideration. Ang Solicitor General hindi na sumabay. Ewan ko, baka hindi na rin sang-ayon ang Solicitor General. Ha? Oh. Kaya nga, ang sabi ng abogado ni dating Senadora Leila de Lima na ngayon ay congresswoman na, si Atty. Dino De Leon, ngayon talaga, isasampa na namin ang malicious prosecution. Malisyoso na ang mga pagkasong ito kay dating Senadora Leila de Lima. Kakasuhan na namin ang mga nasa likod nito. Ha? Pati siguro yung mga prosecutors na yan, baka kasuhan na yan. Kasi malisyoso na eh. Ano ba yan? Wala nang katapusan? Na-acquit na si dating Senadora Leila de Lima isang beses. Dapat wala na sanang appeal. Okay, nag-appeal. Binalik na naman sa RTC. Pinagtibay na naman ng RTC. Inulit na naman ng RTC yung acquittal. Dapat sana tapos na. June 27. Ngayon na naman, July 14, mayroon na namang motion for reconsideration. Grabe. Grabe itong ano. Siguro itong mga prosecutors na ito ng DOJ, mga tao ito ni Duterte. Kung alam ko, mayroon diyang isa eh. Mayroong isa dyan. Yung prosecutor ba yun? Darwin Cañete yata yun. Talagang diehard na Duterte supporter yun eh. Ha? Noon pa, panahon ni Duterte, prosecutor yun sa mga war on drugs ni Duterte. Yan yung yan yung talagang yung Darwin Cañete na yun. Vlogger din yun eh. Kasama yun nila Trixie Cruz Angeles, nila Banat Bay, magkakasama yan. Pag may meeting ang mga vloggers, kasama yung prosecutor na yun, Darwin Cañete. Ang alam ko, kasama yan sa humahawak niyan eh. Oh. Kaya siguro sa parte ni Secretary of Justice Boying Rimulya, pakialaman niya na ito. Under niya naman yung mga prosecutors na yan. Grabe na itong ginagawa ng mga prosecutors na to. Wala nang katapusan. Wala nang katapusan. Mga kabunyog, mga kababayan. O, yan po ang ating punto diretso, mga kabunyog, mga kababayan. At sana talagang tuluyan na nila Atty. Dino De Leon yung pagkaso. O, pagkaso kay yung dating Secretary of Justice, malamang si Aguirre yun. Sino pa ba naman? Pangalawa, sila Harry Roque. Tsaka yan, yung mga prosecutors na yan, isama na yan, malicious prosecution. Malisyoso na yan. Ha? Sobra na. Ha? Ito po ang ating punto diretso kasama ang inyong lingkod, Tony Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.